Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes, kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Kilalang kilala sapagkat simula nung siya ay nagbigay ng sarili sa pagsunod at paglilingkod kay Jesus, pinatunayan niya maging sa kamatayan patuloy siyang susunod at maglilingkod. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo sinasabi, di ba, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, nagpunta na si Maria Magdalena sa libingan. Lilinisin niya ang bangkay ni Jesus. Pero laking gulat niya sapagkat pagdating niya doon sa may libingan, natanggal na yung bato na nakatakip doon sa libingan. Inakala niyang kinuha ang bangkay ng Panginoon. Para sa ating pagninilay ngayong umaga, magandang balikan yung kung ano ang desisyon na ginawa ni Maria Magdalena matapos na si Jesus ay mamatay. Magpapatuloy ako sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Kahit siya'y patay na, pupuntahan ko siya sa libingan, lilinisin ko ang kanyang bangkay. Sa halimbawang ito ni Maria Magdalena, napakaganda ng kanyang itinuturo sa atin. Hindi dapat magtapos sa kamatayan ang ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Hindi dapat nagtatapos sa isang malaking problema o pagsubok sa buhay ang ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Hindi dapat nagtatapos ang ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos kapag tayo ay wala na sa posisyon. Napakagandang aral na dapat nating pagnilayan. Kasi 'di ba ang katotohanan, may mga pagkakataon na kapag may nawala, kapag may mga nangyari na hindi natin gusto, kapag nawala tayo sa posisyon, tumitigil na rin ang ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Ayoko na. Kayo na lang. Aalis na ako. Di ba ganyan ang ginawa ng ilang mga alagad ni Jesus? Matapos na siya ay hatulan ng kamatayan, matapos na siya'y mamatay, isa-isa na silang umalis. Isa-isa na silang lumayo. Pero sa halimbawa ni Maria Magdalena, hindi ako aalis. Hindi ako lalayo sapagkat malinaw sa akin na ako'y tumanggap ng napakalaking biyaya kay Jesus at ipagpapatuloy ko ang aking pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Kanya kahit wala na siya. At dahil doon, siya'y sobrang pinagpala. Matapos na mangyari yung kwento sa Ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus na muling nabuhay kay Maria Magdalena? Magpunta ka sa Galilea, sabihin mo sa mga kapatid ko, antayin nila ako doon at doon ipagkakaloob ko sa kanila ang Espiritu Santo. Kay Maria Magdalena, unang ipinahayag ni Jesus ang kanyang muling pagkabuhay.
Kaya nga di ba tinatawag natin si Maria Magdalena na apostol ng mga apostol. Bago pa ipahayag ng mga apostol ang mabuting balita na si Jesus ay muling ngang nabuhay, nauna na itong ipinahayag sa kanila ni Maria Magdalena. Kaya sa katotohanan, walang dahilan para tayo'y umalis. Walang dahilan para tayo'y tumalikod at lumayo. Sapagkat sa katulad ni Maria Magdalena na nanatili, mas ipinagkakaloob ang maraming biyaya. Kaya ito nawa mga kapatid ay isang napakagandang maging pagninilay para sa atin ngayong araw na ito, kapistahan ni Maria Magdalena, lalo na sa ating lahat na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, pagkamatay, pagkawala ng mga inaasahan natin sa ating buhay paglilingkod at sa kung ano pa mang mga problema. Walang dahilan para tumalikod, walang dahilan para umalis, sapagkat ang biyaya ay patuloy na ibubuhos ng Diyos sa mga mananatili at magsisikap na manatili sa Kanyang presensya. Amen.